So, ayun, sa ano ba ako? Yun sa Bible reading, sa journal, record mo. Tapos every week magmi-meet tayo, i-discuss natin yung verse na yan. Kasi it is not us na mag-change para sa sarili natin. Kasi pag sa sarili natin is hindi talaga natin kaya. But with the help of word ng Panginoon, He will change our heart to respond on that action, di ba? Mababago yun ng Panginoon. Kung ano yung na-experience natin ngayon. So, sabi mo kanina, you have this difficulty about forgiveness, di ba? Na mention mo. So, we will read the verse that speaks about forgiveness. So, sa Luke 6, verse 27 to 28. Luke 6:27-28. But I say unto you which hear, love your enemies, do good to them which hate you. 26:28. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. So, di ba, love your enemy. Instead of doing evil, we have to overcome evil with good. Di ba? Sabi nga doon, bless them. Mas i-bless mo pa yung taong nagpo-curse sa'yo. Do good to them. Mas gumawa ka pa ng mabuti doon sa tao na tinitake advantage ka. Sabi yun ng Panginoon, sabi yun ng Bible, di ba? Ah, yun yung gustong respond ng Panginoon na ipag-pray pa natin sila na mag-change din yung heart nila in response sa action nila. Kasi hindi tayo yung mag-change ng heart nila na wag nang gamitin yun, nag-i-invade ka ng privacy, di ba? Hindi naman tayo yung mag-change. It is the Lord who will change their heart. So if yung action will irritate you, magalit ka, or may envy ka, just pray for them, and prayer can move mountains, di ba? Hindi natin alam kung ano yung miracle na gagawin ng Panginoon sa heart niya, and God will deal individually sa heart ng kapatid mo. Just a matter of faith and belief talaga na magagawa yun ng Panginoon. So, isang verse pa, it's Matthew 18, verse 32 to 34. Matthew 18:32. Mm-mm. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desired me. Shouldest not thou also have had compassion of thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So, eto no, yung kwento na to is tungkol sa unforgiving servant na yung king is pinatawad yung servant na yon against sa madaming salapi ng pagkakautang niya. But this person is may umutang din sa kanya. Kakapiranggot lang naman. Like for example, if yung utang niya sa king is 1 million, may taong umutang din sa kanya ng 5 pesos. Pero yung servant na yon is hindi niya pinatawad yung taong may utang sa kanya ng 5 pesos. Pero yung king is pinatawad siya kahit 1 million yung utang sa kanya, di ba? So makikita natin dito or ilagay natin yung situation natin dito. Yung king represents as God, di ba? We have a lot of utang sa Panginoon. Thousands, millions, hindi mo masukat. Pero yung Panginoon, 'di ba, despite ng nagawa nating kasalanan, He extend yung forgiveness na yon. How much more yung brother natin, konting kasalanan lang, 'di ba? Yung ginawa sa atin is hindi pa natin ma-forgive, 'di ba? So parang nakakahiya sa Panginoon na
we have this utang and we receive forgiveness. Pero yung katiting na bagay na ginawa ng kapatiran or kapatid natin sa atin is hindi natin mapatawa, di ba? Who are we na hindi mag-forgive? Na yung Panginoon mismo is nag-forgive sa daang-daang utang natin. So, i-realize natin yan na yung forgiveness na ginawa ng Panginoon sa atin is i-extend din natin sa ating brother. So, ayun. Sige, isa pa. When we forgive, sabi daw nila, dapat hindi natin, or sabi ng Biblia, hindi natin i-remember yung kasalanang nagawa. Kasi the more tayo na nire-remember yung kasalanan niya, the more na yung reaction natin sa kanila is magalit, di ba? So, we will read the verse, yung 1 Samuel, verse 43 to 25. 1 First Samuel, Samuel verse 43 to 25. 43 po. Oo, 43 to 25. Chapter 43, verse 25. Well, First Samuel hanggang 31 lang po sa Ala! akin. Ala! Sige, iba na lang. Mali yata yung nasulat ko. Ano na lang? Matthew 11, verse 25. Matthew 11. Matthew 11:25. All that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Mm-mm. So ito yung ano no, yung message ng Panginoon that we have to be wise, be mindful din sa action natin. So yung sinasabi ko kanina na we forgive but let's not remember siguro yung sin na nagawa ng kapwa natin. Kasi the more that we tend to remember, hindi tayo nakaka-move on, di ba? We have two types of forgiveness actually. So yung una is horizontal. Ito yung naghingi ng tawad, 'di ba? Yung kapatiran mo sa iyo. And pag humingi, 'di ba? Sino tayo para hindi tanggapin yung sorry nila, 'di ba? So God has commanded us to have this horizontal type of forgiveness na i-restore natin yung relationship that time na nagrepent sila sa kasalanan nila. And then, yung pangalawa is vertical. Ito yung mahirap. Paano if yung tao is hindi humingi ng tawad sa kasalanan niya? Ano yung gagawin mo? Sige. Pag hindi po humingi ng tawad, Mhm. um, siguro po, pagpipray ko na lang, ako at ang Panginoon yung nakakaalam. Dahil, kasi, baka yun yung magiging cause ng hindi tugunin yung mga prayer ko kasi may tinatago akong hinanakit sa kapwa ko. Mhm. Amen. So, parang ito yung mas i-practice natin, yung vertical forgiveness, di ba? Kasi yung sin, it's hinder yung fellowship natin sa Panginoon. Tama yung sinabi mo, di ba? And at the end, tayo lang din yung masasaktan. We create damage sa sarili natin. Malay ba nila na meron tayong bitterness, resentment, envy, di ba? Tayo din yung sumisira sa sarili natin. So, kahit hindi nag-ask ng forgiveness yung tao, tayo mismo yung mag-forgive na lang through prayers, ilatag natin sa Panginoon. Lahat-lahat, magsumbong tayo sa Panginoon and forgive that person sa heart natin with the help of the Lord, di ba? So, may isa pa akong ipapagawa sa iyo kasi kailangan mong mag-think ng mga positive attitude ng brother mo, di ba? Despite sa nagawa niyang kasalanan, siguro meron naman siyang nagawa na kabutihan sa iyo, di ba? So, every time na napoprovoke ka again na magalit sa kapatid mo, think of this nice characteristic sa kapatid mo, di ba? Para ma-lesson
yung galit mo din sa kanya. So in that way siguro maaano natin yung respond natin against sa kanya. And siguro I suggest na you set boundaries. Kasi sabi mo nga, naa-avoid. Pwede namang ma-avoid, pwede mo namang mapahiram if may limitation. So, sabihin mo sa kapatid mo na ano, ito lang yung application, set rules and standards siguro bago ka magpahiram ng ano, ng phone. Ito lang yung rules na dapat natin i-maintain, di ba? Pinahiram kita ng phone, hindi ibig sabihin it allows you na tingnan lahat-lahat, pati yung private message, di ba? Kaya siya private kasi ako lang yung nakakaalam, di ba? Walang ibang makakaalam. So, sabihin mo sa kanya if na-invade mo, like for example, if may someone na nag-invade sa privacy mo, ano yung mafe-feel niya, di ba? Magagalit ka rin. So, at the same time, ito din yung nafe-feel ko. Parang make him realize na ano, kailangan niya ding ma-feel yung nararamdaman mo kaya ka nagalit. In that way, malilimitahan niya din. Explanation, conversation, communication lang din yung makakatulong para ma-address yung issue na yan. So, talk to him, explain everything, yung set of rules, yung guidance, lahat-lahat ng gusto mo, maglatag, isulat mo, or papirmahan mo sa kanya parang contract. Pag lumabag ka dito, huwag kang magalit, kukunin ko yung phone ko sa iyo. Kasi we agreed on this. So, pasaynan mo sa kanya. And that time, mariremember niya din na you have signed this contract na hindi ko titignan yung ganito, di ba? Pag nag-violate siya is hindi na ikaw yon, kasalanan niya yun sa Panginoon, di ba? And hindi siya magagalit sa iyo na kinuha mo yung phone niya kasi he himself agreed sa ganong kasunduan. So, ayun. So, I will see you next week para ano, follow up kung ano yung magiging response. Hopefully, gawin mo yung mga advices na yan and journal everything, yung response, kung paano kayo nagkaayos ng kapatid mo. And start with a greeting siguro. Every day, pansinin mo lang yung kapatid mo, good morning, ayan, para ma-build ba yung barrier, yung gap nyo sa isa't isa. So, ayun, hopefully may natutunan ka sa session na to. So, Thank you so much. I will see you next week na lang pag ano sa follow-up. So, sige, mag-pray na po tayo. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, oh Lord, thank you so much for this day, Lord. Thank you, Lord, sa learnings, Lord, sa wisdom, Lord, na binigay niyo sa amin, Lord. I pray, Lord, that you will help Stephanie, Lord, sa pag-apply niya po ng mga word niyo, ng mga salita niyo, empower her, Lord, to extend more patient, forgiveness, and most especially, yung love niyo po, Panginoon. I pray na mai-apply niyo po ito sa kapatid niya. I pray, Father, na during those anger moments, Lord, may you remember, Lord, yung verse, Lord, and may she remember, Lord, that she has to pause and pray for you, Lord, ask for guidance and discernment, Father, kung ano yung gagawin niya. I pray, O Father, na iwasan niyo po siya sa mga provoking factors, Lord, sa kanyang galit. And I pray, Lord, that she will open up also, Lord, her feelings, her emotion, Lord, sa kanyang kapatid, Lord. Thank you, Lord, for this day, Lord. We just wanna lift you up everything, Lord. I'm sorry, Lord, for the sins, Lord, na nagawa namin, Lord. May you forgive us, Lord, sa aming mga kasalanan. O Father, as we forgive others din po sa mga kasalanan na gawa nila sa amin, Lord. Again, Lord, nagpapasalamat namin lahat-lahat sa iyo, Lord. In Christ I pray. Amen. Thank you so much. May pasok pa ako. Thank you po. Yay! I-send, Sige po. Thank you. i-send ko na lang yung recordings mamaya after work. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Bye. Good job. Good job. Thank you, thank you. Counselor. Kayo naman sa susunod. Bye-bye po. Pakikinig lang. Bye-bye. Sige. Balik Kakaligtas na. lang. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Faith.